ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Alamin na natin ang update sa lokasyon at galaw ng Bagyong Glenda mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat Mark. Nasa may West Philippine Sea na ang Bagyong Glenda matapos magdamag ng manalasa dito nga sa Southern Luzon at dito sa Metro Manila. Sa pinakahuling datos sa pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 64 kilometers sa may kanluran ng Subic, Zambales at taglay pa rin ito ang lakas ng hangin malapit sa sentro na aabot pa rin ng 140 kilometers per hour at bugsong nasa 170 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 3 sa mga probinsya ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Rizal, Cavite, Lubang Island, Pangasinan at dito sa Metro Manila. Signal number 2 naman sa La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Southern Aurora, Northern Quezon kasama na ang Polillo Islands, Laguna, Batangas, northern parts of Occidental at Oriental Mindoro. Habang signal number 1 naman ay nakataas sa Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Quirino, rest of Aurora, Camarines Norte, Marinduque, sa iba pang bahagi ng Occidental at Oriental Mindoro at Calamian Group of Islands. Base sa track ng pag-asa, bukas na ito inaasahan na lalabas ng Philippine Area of Responsibility yung sentro ng bagyo at tutulak na ito patungo ng Southern China matapos na dumaan mula dito sa Bicol Region hanggang dyan sa may Southern Tagalog. Dahil dito, unti-unti na rin bubuti ang panahon sa mga susunod na oras. So yung po nakikita nating mga kulay pula at kulay dilaw, yan yung mga malalakas na pagulan na unti-unti nang lalayo dahil kasama yan ang sirkulasyon ng bagyo. Pero mayroon pa rin mga pagulang inaasahan dito sa eastern bahagi ng Luzon hanggang may mga pagulan pa rin sa western section sa Visayas hanggang dito sa Mindanao na dulot na lang ng mga tinatawag nating localized thunderstorm. At mga kapuso, kahit po kadaraan lamang ng Bagyong Glenda, may binabantayan pa rin tayong isang sirkulasyon na nasa labas pa naman ng Philippine Area of Responsibility na posibleng maging isang bagyo at papasok ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes. Ito ay ating babantayan dahil pagpasok nito, posibleng isa na rin itong bagyo. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado, I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.